magiging maayos kung puro sama ng loob ang nararamdaman ko sa inyo. Ha? Bakit naman, anak? Bakit? Dahil sa inyo, Ma! Anak, para sa'yo din naman lahat ng ginagawa ko. Sorry na. Yaya! Yaya! Gising na pala alaga ko. Yaya! Ano yun, Iha? Si Mami po gising na? Naku, Iha. Umalis na uli. Kaninang madaling araw. Ano? Kararating lang niya kagabi Ang ganda pa nga ng usapan namin, nalalabas kami ngayon. Ako nga din, Iha. Nagulat nung ginising niya at sinabi nga alis siya. Yaya, pakikuha nga yung phone ko dun sa kwarto at matawagan ko si Mami. Sige, Iha. Heto na, Iha, oh. Hello, Mami. Ano na? Di ba ang ganda ng usapan natin kagabi? Naku, sorry anak ha. May biglang emergency kasi sa negosyo natin dito sa Maynila, kaya lumuwas agad ako. Kahit kailan naman yung mga pangako mo hindi mo tinupad. Mas mahalaga pa yung negosyo mo kaysa sa akin. Anak naman, please, huwag ka na magalit kay Mami. Bawi na lang ako pag uwi ko, ha? Sa tingin mo, Mami, maniniwala pa ako sa'yo sa susunod? Hindi na! Pero anak, para sa'yo din naman lahat ng ginagawa ko eh. Huwag ka na magalit, ha? Buti ka pa, Yaya. Palagi nga dyan sa tabi ko. Naiinis ako kay Mami. Hello, Jency? Anak? Intindihin mo na lang yung mami mo, Iha. Ano pa nga ba ginagawa ko, Yaya? Sa tingin mo, ako ba iniintindi niya? Tahan na, Iha. Kumain ka na lang ng almusal. Total, nakapagluto na ako. Oh, Iha. Andyan ka na pala. Opo, Yaya. Bakit ganyan yung mukha mo? May problema ba? May gaganapin po kasing family day sa school. O bakit ka malungkot? Nagtanong ka pa, Yaya. Sino naman sasama sa akin, Aber? Jency, may sorpresa ako sa'yo. Ano ho yun? Hulaan mo. Ano yun, Yaya? Sabihin mo na. Pinapahirapan mo pa ako eh. Dumating na yung mami mo. Andun sa kwarto, natutulog. Ano naman ngayon, Yaya, kung nandyan siya? Hindi ka ba masaya, Jency, na nandyan yung mami mo? Masaya? Para saan? Para mangako na naman siya, tapos di na naman niya tutuparin? Hindi naman siguro, kasi family day yun. Baka sasamahan ka na niya. Ayoko nang umasa, Yaya. Oh, anak, andito ka na pala. Kumusta yung pag-aaral mo? Okay lang naman ho. Ba't ganyan ka? May problema ka ba? Ako? Wala. Wala akong problema, Mami. Ewan ko lang sa inyo. Ano ibig mong sabihin? Katulad niyan, aalis na naman kayo. Kararating nyo lang, di ba? Tinawagan nga ako ng mga kasosyo ko sa negosyo. Lalabas daw kami. Ayun. Yan tayo eh. Palagi nyo na lang sila inuuna, Mami. Paano naman ako? Anak, business meeting yun. Isa pa, para din naman sa'yo lahat ng ginagawa ko. Mami, hindi ko hiniling na magpakayaman ka para sa akin. Ang gusto ko, makasama ka kung kailangan kita. Anak, intindihin mo naman ako. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Mami? Ano bang ibig mong sabihin, bata ka? Gusto nyo intindihin ko kayo? Ako, iniintindi nyo ba ako? Di ba hindi? Ano bang pinaggaganyanan mong bata ka, ha? Tanungin nyo kaya yung sarili nyo kung bakit ako nagkakaganito. Hay, ewan ko sa'yo, bata ka. Yaya? Yaya? Ano po yun, ate? Ikaw na nga ako mausap sa batang ito. Nai-stress ako. Sige
Sige ho, ako na pong bahala sa alaga ko. Pagsabihan mo yung batang yan, ha? Halika nga, bata ka. Bakit ka ganun sa mami mo? Eh, paano kasi, Yaya? Nakakainis na si Mami. Bakit ba, Iha? Nakita mo naman, di ba? Hindi siya humingi sa akin ng sorry sa ginawa niyang pag-alis last time. Baka busy lang yung mami mo. Hintayin mo, baka maalala din niya mag-sorry. Ay naku, Yaya. Hasa ka pa. Wala siyang paki sa ibang bagay. Puro negosyo lang ang iniintindi niya. Huwag ka na magalit dyan. Ngumiti ka na lang. Uy, ngingiti na yan. Yaya naman eh. Ganyan sana. Kahit tayong dalawa yung magkasama dito sa bahay. At least, masaya naman, di ba? Oo nga, Yaya. Salamat ha. Yaya? Yaya? Bakit po, ate? Bakit po kayo nakabihis? Gabi na po, ah. Ano kasi, Yaya? May business trip ako ngayon. Bigla ang tawag yun, eh. Naku, ate. Nakalimutan niyo po ba? Ang alin, Yaya? Family day po nila dyan si bukas sa school. Sinabi ko naman po sa inyo, di ba? Oo nga pala, Yaya. Pero paano yan? Hindi ko na pwedeng i-cancel tong business trip na to. Naku, umaasa pa naman po si Jency na makakapunta kayo. Yaya, pwede bang ipaliwanag mo na lang sa kanya paggising niya? Tsaka ikaw na lang ang sumama sa kanya sa school niya bukas. Paano po yan, ate? Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya na umalis kayo. Kaya mo yan, Yaya. Total, nakikinig naman yung alaga mo sa'yo. O sige na, baka mahuli pa ako sa flight ko. Sige po, ate. Ingat po kayo. Jency? Jency? Jency, iha, gising na. Di ba may event kayo sa school? Yaya, gising na rin po ba si Mami? Yaya, tinatanong po kita kung gising na rin po ba si Mami. Iha, si mami mo kasi. Alam ko na, Yaya. Kahit di mo sabihin. Umalis na naman siya, no? Palagi na lang siyang ganun. Sanay na ako. Hindi na lang ako attend sa family day. Umaten ka, Iha. Nakalimutan mo, nandito si Yaya. Nangako ako sa'yo, hindi kita iiwan. Salamat, Yaya. Sana ikaw na lang naging mami ko. Huwag mong sabihin yan. Alam mo naman kung bakit niya ginagawa ito, di ba? Hindi ko naman hiniling na gawin niya yun. Ang gusto ko lang yung makasama siya paminsan-minsan. Basta, magbihis ka na para makapunta na tayo sa school. Saya-saya kanina, Yaya, no? Nag-enjoy ka ba? Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Nandito na si Mami. At talaga nagtanong ka pa, Mami, ha? Sigurado ka ba sa tanong mo? Oo naman, anak. Paano ako magiging maayos kung puro sama ng loob ang nararamdaman ko sa inyo? Ha? Bakit naman, anak? Bakit? Dahil sa inyo, Ma! Anak, para sa'yo din naman lahat ng ginagawa ko. Sorry na. Puro ka sorry, Mami. Pero paulit-ulit mo rin naman ginagawa. Tama na yan, Iha. Hindi, Yaya. Pero nagpapasalamat ako sa'yo. Dahil ni minsan, hindi mo ako iniwan. Hindi ka tulad mo, Mami, na lagi mo ako iniiwan. Tumigil ka na. Bakit, Mami? Masakit ba marinig ang katotohanan? Negosyo? Di ba yan lang naman importante sa'yo? Sumusobra ka na. Totoo naman, Kayo, importante ba ako sa inyo? Jency, huwag ka naman ganyan sa mami mo. Mabuti pa si Yaya. Alam lahat ng nangyayari sa buhay ko. Pero ikaw na sarili ko ngayon na hindi. Anak, importante ka rin naman sa akin. Os? Talaga, Mami?
Tinanong niyo ba ako kung ano nangyayari sa buhay ko ngayon? Huwag mo namang sabihin yan, anak. Nasasaktan ako. Alam mo, Mami, mas nagagampanan pa nga ni Yaya ang pagiging isang ina niya sa akin kesa sa inyo. Ano, Mami? Masakit ba? Pero yun yung totoo. Mas ina pa sa akin si Yaya kesa sa inyo. Ma'am, pasensya na po kayo sa alaga ko. Baka pagod lang po yun. Yaya, mali bang isipin ko yung kinabukasan ng anak ko? Tama naman po yun, ate. Pero hindi lang naman po pera at material na bagay ang kailangan ng anak nyo. Anong ibig mong sabihin, Yaya? Kailangan din po ng anak nyo ng atensyon at pag-aaruga. Kahit paminsan-minsan lang po. Alam nyo, ate, kahit hindi sabihin ng alaga ko, nakikita ko at nararamdaman ko sa mga mata niya na namimiss na rin niya kayong makasama. Mali pala ako. Hindi ko namamalayan lumalayo na yung loob ng anak ko sa akin. Mas pinipili ka na niya ngayon, Yaya, kaysa sa akin. Nako, ate, hindi naman po sa ganon. Baka masama lang po yung loob niya, kaya nasabi niya yon. Naiintindihan naman kita, Yaya. Kaya, salamat pa rin kasi palagi kang nandyan para sa anak ko. Good morning! Asan si Jency? Andun po sa likod, ate. Nagluluto ng paborito niya, sinangag. Oh, Himala, wala po ba kayong business trip ngayon? Naku, anak. Kinansel ko lahat ng business trips ko para makasama kita. Pagbabakasyonin muna natin si Yaya sa kanila. Ano? Paalisin mo si Yaya? Eh siya na nga lang hindi nangiiwan sa akin tapos paalisin mo pa? Anak, pagbabakasyonin lang naman natin siya. Tsaka nandito naman ako. Basta hindi pwede. Kung may alis man, ikaw na lang. Dahil mas sanay akong wala ka kaysa kay Yaya. Anak naman. Kung kailan gusto ko siyang makasama, saka naman siya ganyan. Hayaan niyo na po siya, ate. Kakausapin ko na lang po siya. Hindi naman po siya dating ganyan. Napakabait niyang bata. Maraming salamat, Yaya. Sige po. Jency? Jency? Pwede ba tayo mag-usap? Ano naman ba pag-uusapan natin, Yaya? Bakit ka naman ganun sa mami mo, Iha? Eh nakakainis na kasi siya. Ba't kasi kailangan ka pa niyang paalisin? Pwede namang dito ka na lang kahit nandito siya. Jency, di ba ganun naman yung gusto mo? Yung dalawa lang kayo magkasama? Ganun nga po. Pero hindi niyo kailangan umalis. Ang gusto ko, andito lang po kayo lagi sa tabi ko, Yaya. Hay nako, dalaga ka na talaga. Hindi ka na nakikinig kay Yaya. Dati-rati, puro opo ka lang kay Yaya. Pero iba na po kasi yung sitwasyon ngayon. May mga bagay at pagkakataon na kailangan ko na nasa tabi ko si Mami. Alam ko yon, Iha. Pero nasan siya pag kailangan ko siya? Nasa trabaho niya. Pagmamahal ba yung tawag doon? Oo naman, mahal ka ng mami mo. May mahal bang mas inuuna pa ang ibang bagay kaysa sa anak? Ikaw talagang bata ka. Bakit hindi mo hayaan na magkasama kayo ng mami mo at magkausap ng maayos? Basta, Yaya, huwag ka nga alis. Dito ka lang sa tabi ko. Mahal na mahal kita. Sige, basta ipangako mo, hindi mo na uulitin yung ginawa mo kay mami mo. Opo, Yaya. Mami, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun, anak? Mami, sorry po sa mga nasabi ko sa inyo ah. Masama lang po talaga kasi loob ko. Naiintindihan naman kita. Pero, nagsiselos na ako kay Yaya kasi mas mahal mo na siya kaysa sa akin. Hindi naman po sa ganun, Mami.
Naging malapit lang po talaga yung loob ko kay Yaya dahil siya yung tumatayong nanay ko simula nung naging busy po kayo. Kaya nga wala rin akong karapatang sumbatan ka. Kasi, totoo naman lahat ng sinasabi mo, anak. Simple lang naman po yung hiling ko sa inyo, Mami. Yung makasama ko kayo sa mga importanteng ganap ko sa buhay. Alam kong nagkamali rin ako sa'yo, anak. Kaso, nagkulang talaga ako ng atensyon at panahon sa'yo. Pero mas magiging masaya po sana ako kung dalawa kayo ni Yaya nandyan para sa akin. Alam ko yon. Sorry kung naisip kong pauwiin si Yaya. Hindi ko naman alam na masasaktan ka pala. Hayaan mo sanang punuan ko ang mga pagkukulang ko sa'yo. Kahit paunti-unti lang. Maaari ba yon, anak? Ayos lang po yun, Mami. Pero sana, ipangako nyo po na sa mga oras na kailangan ko kayo, ako muna po bago pa man ang iba. Pangako, anak. Salamat, Mami.